mensahe natin sa umagang ito ay pinamagatan kong Our Call to Christian Leadership. So makikita po natin yan sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. So dalawang verses lang po ang kinuha natin. Bago po ito, pahintulutan niyo po akong maglahad ng aking may tuturing na spiritual journey. Kasi sa nabanggit nga ni Pastor noong nakaraang linggo ng panambahan, ako po ay lumiban sa church in almost a year. Itong ministry ng pulpit, more than a year na. Kumbaga, bago ako nakabalik ulit na tumayo para manguna sa ating pag-aaral. So, para sa akin, tinuturing ko tong spiritual journey kasi merong mga learnings along the way. No? It was a part of my spiritual journey as a father. So, ilalahad ko lang po kung ano mga nangyari. Kasi it was, matatandaan ko, it was July 14, yung pinakaunang Sunday worship na na-missed out ko. Last year, 2024. So, 1 year na. Imagine po, 1 year na. So, maaring iba sa atin nakapansin, wala ako. So, I was considered on leave dahil po sa pagtatrabaho. Kinailangan ko magtrabaho. Hindi naman po abroad. Dito lang, local lang po eh. So, yun yung isang bagay na nakakalungkot na hindi naman overseas ang trabaho, pero may challenge, may struggle talaga na kinailangan kong mag-leave dahil ang requirement ng trabaho ay merong Sunday duty. So, yun nga, naalala ko noon, nagpaalam ako kay Pastor, nalahad niya yung nakarang linggo, sabi ko sa kanya na, Pastor, ipapaalam ko po. So, kumbaga, univocal yung word na ipapaalam. Hindi ako humingi ng approval, ini-inform ko si Pastor, sabi ko, Pastor, papaalam ko po, hindi po ako makakapag-preach kasi supposedly that month, July 2024, may assignment din po ako sana na mag-preach on the last Sunday. Kasi yun yung normal natin dito na yung mga na talagang elders and pastors ng ECF, merong assignment rotational po yun na every last Sunday, maliban dun sa mga pastors talaga natin na merong regular schedules, nagpipreach tayo kasi kasama yon sa tungkulin na isang elder na manguna ng salita ng Diyos. So that July, nagpaalam ako kay Pastor, kasabay nung paghingi ko sa kanya ng ipag-pray niyo din po ako. Nung binalikan ko kasi ang message, sabi ko, Pastor, pag-pray niyo din po ako na sana makahanap ako ng panambahan na weekdays at pasok din sana sa oras ko. Kasi yung pinagtatrabuhan ko po, nasa mga mall yung tindahan na pinupuntahan ko, kaya mall hours po talaga ang duty at situated yon sa Quezon City. Particularly po sa Trinoma, SM North and Walter Mart Muñoz. So malayo dito. So ang challenge ko that time, dahil alas 10 ang ating panambahan, ang pinaka-last shift ko na pwedeng abutan is alas 12. Which is tapos pa lang po ng panambahan natin. So yun yung naging struggle ko. At first, it seemed na okay lang. Parang nung umpisa, feel ko okay lang. Hindi ako nakakadalo talaga ng Sunday worship service. Nandun pa kasi yung drive ko na magtrabaho para sa aking pamilya. Ako lang yung nag-iisang naghahanap buhay para sa aking 4 na anak at asawa. Okay. So there came yung unti-unti kong pagliban sa active participation in the body of Christ. I missed Sunday worship services, one Sunday towards the rest of the Sundays in almost 1 year. Mga ministries and fellowship, hindi ko na rin nadadaluhan for that span of time. Yung pulpit, yung sa Sunday school, hindi na rin ako nakakatulong magturo. Sa mga men's fellowship, hindi rin ako nakakasama. Mga couples fellowship, even yung sports fellowship every Sunday kasi meron kaming regular na fellowship ng mag-basketball. Hindi na rin ako umaabot. Sa small group, good thing na lang later on kasi yung mga kasamahan ko po sa GB, they offered a little sacrifice. Sobrang blessed ko during that time kasi Thursday ang in-offer sa akin na rest day po ng company. So, nag-sacrifice a bit yung mga kapatiran namin sa GB. Bible study kami during Thursday po para makasama pa rin nila ako. So I thank the Lord for that opportunity, yung privilege na may pagpatuloy kahit yung sa part na yun.
a lot of changes took place. Every Sunday, yung gagayak kami. Ako gagayak para papuntang trabaho. Makikita ko yung family ko, gagayak para mag-church. No? In the earlier months, yung anak kong babae, si Alex, nag-iisang kasi malambing talaga yon. Siya yung laging nagtatanong, pa may pasok ka? So mga unang Sundays, ganun lagi siya. Pa may pasok ka? Oo. Yung sasagot ka ng oo, pero para may burden sa puso na hindi mo sila makakasama. Until mga ilang buwan, hindi na siya nagtatanong. Kung may pasok ako, kumbaga, tinanggap na ng mga anak ko na Sunday, di nila ako nakakasama sa church. Unang-una pinagpapasalamat ko kay Lord is yung higit sa pag-unawa ng tao, mga ka-church members, is yung patuloy na paggabay sa akin at saka sa mga pamilya ko na hindi sila nag-drift away. Yung mga anak kong lalaki patuloy na naglilingkod sa church as musicians. So every Sunday, consistent. Kaya parang during that time, masasabi ko parang palagay yung loob ko kasi tuloy naman, hindi rin naman nawala yung prayer life ko. For me, that was my perspective that time. No? Sa small group ko, nagbigay ng konting adjustments and I thank the Lord for that. Sa best friend ko na hindi nagmaliw yung pangangamusta every time na kamusta trabaho mo. So it gives me a feeling na namimiss ka. Ganun ang pamilya sa isang church, di ba? Na pag nawala ka, hahanapin ka. Kumusta ka? Kumusta ang trabaho mo? Sige, pag-pray natin yan. Yun yung part na yun na laging na-appreciate na never siya unceasingly na, sige, pag-pray natin yan, makakahanap ka din. First quarter, nandun na yung burden ko first quarter, na kailangan ko talaga maghanap ng trabaho ulit. So since towards, bar season, so ang trabaho ko is parang yun yung peak sa mga namamasukan sa private, yun yung peak kasi nasa sales. Nandun na yung burden ko na maghanap ng trabaho. Sige, bato ng application pa. Towards last quarter, magde-December, parang may mga nagsasabi pa nga sa akin na mahirap talaga maghanap ng trabaho pag pa-December. Kasi bigayan ng mga bonuses, baka hindi kino-consider ng employer. Naranasan ko, hindi ako nakahanap ng trabaho. And for me, bilang provider, kailangan kong ituloy yung pagtatrabaho at the same time paghahanap para hindi ako matigil. Kasi meron akong kailangang i-provide na family. Si Alice nga, patuloy send sa akin ng mga links. Brad, applyan mo to. Parang kahit minsan naisip ko, hindi na ako angkop dito. Pero natutuwa ako yung puso na talagang nandun na, kasi alam ko naman yung objective na balik ka. Then, all glory and praises to God, last June 11, nag-launch ako ng panibagong trabaho. With single objective lang talaga. Nag-resign ako na ang paalam ko, ang reason ko lang is yung Sunday off na hindi ko nakukuha. Na ayaw paniwalaan ng boss ko. Sabi ng boss ko, hindi ako naniniwala. Na yun lang ang reason mo kaya kaalis. Hindi po, yun lang talaga. Sabihin nyo na mababaw ako. During the time kasi bit ko na yung burden ko ng Sunday off. Tapos, nung lumipat naman din ako, yun din ang nilahad ko sa interview. Sabi ko sa operations manager na kailangan ko lang po ng Sunday off. Kung pagbibigyan niyo ako, gagawin ko yung trabaho ko ng tama. Na-consider. So, praise God. Last June 11, I started new work. So, bakit ko sinasabi itong mga to? Kung bakit ko kinukwento yung tungkol sa journey ko, spiritual journey. Para sa akin as a father, at bilang isang Christian leader din, it is important for us to have a active participation in the Christian church activities. Mahalaga po talaga yun. It's one of my great realizations. Me as a father, I realize that my role extends far beyond providing materially. It's a spiritual leadership position modeled after God's fatherly care. So dapat nakikita po natin yun. Ito pala yun, isulat ko pala yun. Spiritual leadership, a position modeled after God's fatherly care. So para sa lahat ng mga tatay, sa mga nanay na namamasukan, so meron tayong role na ginagampanan.
The Bible portrays fathers as shepherds of the families, guiding them toward faith and godliness, active involvement in the church activities such as worship services, Bible studies, small groups, volunteerism, and fellowship. Ito yung mga mahalagang realizations na napulot ko doon sa naging journey ko. Unang-una is yung influence. Me as a father, yung influence ko sa family na pinangangalagaan ko. Fathers are called to be primary spiritual influencers at home. At buti na nga, sabi ko nga, buti na lang, yung household ko, hindi nag-drift away. Although, as I look at it, sa systematic theology namin, yung kalagayan ko during that time is seemingly drifting away from God. Kasi may mga na-missed out na akong mga activities na dapat supposedly kasama sa paglago ko bilang Kristiyano at kasama sa paglago ng pamilya ko sa relasyon nila sa Diyos. Ako yung tatay. Crucial to, yung influence na binibigay natin sa mga kapamilya natin, crucial siya. Kasi without active engagement, faith can become passive or inconsistent, leading to spiritual drift. Halimbawa, yung mga kasama natin sa bahay, kasama natin yan natututo sa pagsiset ng priorities by mere observation. So, yung mga anak natin, di natin alam, nililook up tayo ng mga anak natin in terms of our spiritual maturity, in terms of paano tayo mag-set ng mga priorities natin. Kung ako bilang tatay na ipagpalit ko yung Sunday worship service sa trabaho or sa ibang activities, it will involuntarily convey a message to my family members somehow na, okay lang pala. No? Kasi si Papa ganun. Okay lang pala na hindi mag-attend ng service or mag-school kasi si Papa ginagawa niya. So, para sa akin, part of my realization, crucial po yun sa atin. Kasi merong naglo-look up nga sa atin. Mga anak natin, asawa natin. Children tend to develop their reverence through the examples they've seen in their parents. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na pag ang mga anak natin, nakikita tayo na maayos yung relationship natin kay God, doon na de-develop yung reverence din nila kay God. We set example. Pangalawa is yung unity as a leader. The relationship we have in the church is communal. Tipong parang pamilya, di ba? Pinag-isang katawan tayo ni Kristo. Our active participation unites our family through shared experiences. It encourages every member of the family to serve together, to get involved in the ministries. Diba? Makikita natin yan sa head pastor natin. Tatay pastor, mga anak nasa ministry, asawa nasa ministry. So, napakagandang tingnan, no? Na ganun ang makikita natin sa pamilya. Now, we've heard of many families or fathers saying na na-adhere nila yung kay Joshua 24:15, 'di ba? But as for me and my household, we will serve the Lord. That will only happen kung talagang pangungunahan natin 'yon bilang parents, no? Bilang parents, tayo yung mangunguna. Okay? So, move po tayo dun sa pinaka-topic natin ulit. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Lord God, samahan niyo po kami, Lord God, sa umagang ito, sa aming pag-aaral na yung salita. Lord God, naway bigyan niyo kami ng pusong bukas, Panginoon, at handang maturuan, Panginoon. Buhayin niyo po, Panginoon, yung desires namin, Panginoon, Lord God, na muli mag-alab ito sa panunungkulan, Panginoon, at ma-discern ng maayos, Panginoon, Lord God, kung saang parte mo kami tinatawag, Lord God. Bigyan mo kami ng puso na maging handang maglingkod, Panginoon. Maging handang matuto, teachable heart, Panginoon, Lord God, na maibigay niyo po sa amin. Pinag-pray namin, Panginoon, na kung anuman ang mga nilalayo namin sa araw na to, patuloy niyo kaming samahan, Lord God, at lahat ng aming activities, Panginoon, Lord God,
Lahat ng aming gagawin naway magbigay ito ng kaluguran sa iyong pangalan, Panginoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Our call to Christian leadership. No, although we celebrate yung mga pastors and elders, we appreciate the pastors and the elders. Ang isa sa objective ko ngayong umaga, makita natin na lahat po tayo mayroong pagkatawag sa pangunguna. Okay? Basahin po natin yung ating teksto. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3. These are the gifts Christ gave to the church. God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. In the chapter 4 of Ephesians, Apostle Paul emphasized both the unity of believers and the new hope which Christians have in Jesus. In the first section of the chapter, Paul urges his readers to live according to the calling they have received as believers. This includes humility, gentleness, patience, and love, stressing the importance of unity and peace among Christian believers. Dito sa passage natin, in verses 11 to 12, it begins with a discussion on church leaders, and it points out one main purpose, ang pinaka-purpose ng ating pag-uusapan, which is to equip believers for the work of the ministry. Ang reference ko po nito is BibleReference.com. Okay. Mga kapatid, imagine natin ang ating church where every member is not just an spectator. Diba? Hindi lang tagapakinig tuwing Sunday. But as vital players of the church, equipped, empowered, and eager to serve. Yung tipong lahat tayo hindi tagapakinig lang. May kanya-kanyang parte tayo sa gawain. And I believe sa lahat sa atin na nandito ngayon, marami sa atin na merong ginagampan ng role sa iglesyang ito. No? And later on, makikita natin maraming functions, ang leadership na dinescribe sa Bible at makikita, sana ma-discern natin kung nasa na tayong parte pala doon sa mga functions na yon, sa mga role na yon, bakit hindi natin gampanan. No? Ito, batang diretso. Wala yung objective. Okay? So dito, the vision that Paul paints in Ephesians 4:11 to 12, the passage isn't just about church leaders. It's a divine blueprint, dakilang plano ng Panginoong Diyos for every believer's role in God's kingdom. Today, we will explore how Christ gives His churches to prepare us all. Lahat tayo ay ihahanda ng Panginoong Jesus for active ministry, fostering unity and growth. So here's how we structure our topics for today. Yung gifts or yung provision ni Jesus Christ para sa church, yung growth, yung preparation ng lahat ng miyembro, lahat ng kasapi sa iglesia, at for the greatest purpose which is to glorify God, glorify our Maker. Una, our first objective is to be able to realize that each one of us is called to leadership according to our calling that we received from God. Okay? Lahat tayo ay may pagkatawag sa pangunguna at pakikilahok sa mga gawain dito sa iglesia. O sa kung saan man bilang isang mananampalataya, nakabilang sa isang katawan ni Kristo. Kanina sa nauna kong naibahagi sa personal journey ko, binigyan din ko, nakita natin na kahalagahan ng influence as a father or as a leader, as a believer of Christ. Pangalawa, kaparte ng kabahagi tayo sa pagpapatibay ng pamilyang meron tayo bilang isang katawan ni Kristo. Pangalawa, naway makita natin na kaparte tayo ng plano ng Diyos. God's plan for every believer
a call to service through the ministries na meron ng church na to. In the Bible, the concept of leaders is multifaceted. No? Maraming aspects, iba't ibang sides. It shows different roles, context through different periods. Maraming iba't ibang characteristics. So, kumuha ako ng iilan para makita natin. Suriin natin kung yung mga role ba na to na leadership is nagagawa na natin bilang Christian leader, no? Or bilang mananampalataya ni Kristo, or isang part na ba tayo nandito para ma-discern natin, matulungan tayo ma-discern. So, isa dito is yung shepherd, na tinatawag na shepherd, or sa Tagalog, pastol. Leaders are often portrayed as shepherds. So, kadalasan natin yung ina-attribute sa ating mga pastor, sa ating mga elders as shepherds, emphasizing their role in caring for, guiding, feeding, protecting, and nurturing God's flock, yung iglesia. The role implies a deep responsibility for well-being and spiritual health of those under their charge. Ano yung mga key characteristics ng shepherds or leaders as shepherds? Mababasa natin dyan, caretaker, protector, nurturer, guide, provider of spiritual food. Sa mga elders and pastors, nakikita naman natin na ginagampanan ng mga pastors natin yan dito sa ECF. Another is being a servant leader, tagapaglingkod sa Tagalog. A foundational biblical principle for leadership, especially in the New Testament. Servant leadership. True leaders are those who serve others, prioritizing their needs and well-being over their own. So inuuna ang kapakanan ng kapatiran kaysa sa personal mong kapakanan. Ganun ang maging servant leader. Basahin ko lang sa Matthew 26 to 28. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Sa pagiging servant leader, ang key characteristics are being, mababasa naman natin dyan, are being humble, self-sacrificing, focus on others' needs. Okay? So sa mga kasalukuyang nanunungkulan bilang leader po ng ECF, suriin po natin kung yung karakteristik ba yan ay tinataglay natin bilang leader po ng ECF. Tayo ba ay yung tipong servant leader na inuuna ang kapakanan ng kapatiran kaysa sa personal nating kapakanan? Okay? Overseers. So, these are mga terminologies lang in the Bible para makita lang natin kung ano-ano yung mga functions and characteristics ng mga leader. Na that somehow will lead us to realize na, nandun pala ako. Isa pala akong servant leader. So, pag-iigtingin po natin yun yung objective na dapat, pag nakita natin sarili natin na nandun ka na pala, pag-iigtingin po natin para may pagpatuloy yung leadership natin sa church. Overseers. Or sa Tagalog, tama po ba, tagapangasiwa? In the New Testament church, leaders are referred to as overseers. In Greek, yung Greek word is episkopos, or elders, presbyteros. These terms are often used interchangeably, so pwedeng magkapalitan po yun. And refer to those responsible for the spiritual oversight, teaching, and governance, yung governance of the church. Kaya siya overseer. Ibahagi ko lang ito, na-share na to ni Brad Paulo sa previous sermons niya. No? Yung sa 1 Timothy chapter 3, verses 1 to 7, yung reference about pastors and elders. No?
kung ano yung mga katangian para maging ikaw ay leader, para manguna sa church. Umpisahan ko po. This is a trustworthy saying. If someone aspires to be a church leader, he desires an honorable position. So a church leader must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home, and he must be able to teach. He must not be a heavy drinker or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, and not love money. He must manage his own family well, having children who respects and obey them. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? So totoo po yun, no? Kung tayo ay dinidiscern natin na maging leader din ng church, isa to sa mga qualifications na dapat din nating tingnan at suriin, no? For being the overseer. So ang characteristics ng overseer, spiritual maturity, blameless, able to teach, manage their household well, hospitable, self-controlled, not quarrelsome, and not lover of money. So hindi naman ibig sabihin na alisin mo na yung pera kasi pangangailangan naman yun. Pero yun na yung maging sentro ng pang-araw-araw mo, yung determination mo, yung pera. So yun yung tinutukoy doon. Meron pa. Next. Teachers. So being a teacher is somehow leading. Mangangaral. A crucial aspect of biblical leadership is the ability and responsibility to teach God's word accurately and effectively, discipling believers and instructing them in righteousness. Basahin ko lang sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Jesus commanded his disciples to go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything I have commanded you. Yun yung sinabi ni Jesus. Ano yung key characteristics ng isang teacher? Ang teacher or teacher leader must be knowledgeable in Scripture, articulate, able to explain and apply truth, committed to sound doctrine. Yung doctrine ng church natin. Next is yung those who rule or govern the church that we have, yung mga namumuno. So, for ECF, we are fortunate. We have 3 pastors na nangunguna sa atin. No? We have Pastor Nove, Pastor Enrico, si Pastor Roy nandito. Nandito si Pastor Roy po. While often coupled with serving leaders, also have function of governing or ruling within the community, providing direction, making decisions, and maintaining order. The authority is delegated by God and is to be exercised with wisdom and righteousness. Ano yung key characteristics ng pagiging parang governor sa church, yung nag-govern ng church? Dapat diligent, wise, discerning, decisive, and accountable. Yung sense of accountability dapat meron. Diba? Sa bawat, yun yung isang karakter ng leader din na dapat sinusort out natin, na umaako ng accountability pag ikaw leader. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may ginagampan ng role sa isang, sa katulad nito sa church, yung bawat kamalian ng miyembro, may accountability ka bilang leader. So, yun po ang tinitingnan natin. O baka nandito lang muna tayo. Being examples. Pagiging isang mabuting halimbawa bilang Kristiyano. Leaders are expected to model godly living and faith, serving as an example for the flock to follow. Their lives should reflect the teachings that they impart. Paul often told believers to imitate him as he imitated Christ. No, sinasabi ni Paul na tularan niyo ako kasi ang sinusundan ko ay si Kristo. So ganun din na dapat tayo.
na we follow the examples that Christ has given to us. Ano ang key characteristics ng pagiging isang mabuting halimbawa? Tayong taong may integrity, consistent in faith, and worthy of imitation. Tanungan natin sa sarili natin, karapat-dapat tayong tularan? Kung susuriin natin. In summary, biblical leaders are called by God to shepherd His people as humble servants, overseeing their spiritual well-being through teaching, guiding and modeling righteous living, all for the purpose of building up the body of Christ and advancing His kingdom. Sa mga nabanggit kong halimbawa, meron po ba kayong nakikitaan na umaangkop sa karakter ninyo? Or masasabi nyong kaya nyong pangatawanan bilang tagasunod ni Kristo? Meron po ba? Doon sa halimbawa na naibigay natin. Dako tayo sa first topic. Yung gift of mentors, kinuha natin ito sa verse 11 ng ating passage. These are not random talents nor functions, but these are strategic roles designed to build up the body. So, pinapaunawa sa atin dito na mga leaders ng ECF na meron tayo ngayon, biyaya po yan na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. So, dapat maging thankful tayo kasi meron silang purpose na siniserve. These roles are not hierarchy but a harmony Christ gave them. The Greek word edoken implies a gracious donation, like a king distributing resources to his subjects. Ramdam po ba natin na yung mga pastors and elders na meron tayo ngayon ay blessing sa atin ng Panginoong Diyos? For the lesson, beyond our understanding of these roles and ministries, it is more important that we understand that these are given by our Lord Jesus. His special care for His church, for every believer. Pangalawa, yung second, sa verse 12, their responsibility is to equip God's people. So yun yung purpose. Growth for the members, equipping believers for works of service. His people refers to the whole church. So tayo po yun, bilang miyembro ng iglesyang ito, are called to works of service. So meron tayong pagkatawag ng works of service. Meron tayong pagkatawag sa ministry. The everyday ministry of helping others. Growth involves sanctification, progressive holiness through word, prayer, and fellowship. Countering consumerism in modern churches where attendance replaces involvement. So hindi lang tayo naririto para lang tagapakinig. Maging kabahagi po tayo sa gawain ng iglesia sa pamamagitan po ng mga leaders na meron tayo. Equipping means developing skills. So, yun po ang ginagawa ng mga leaders natin, di ba? Meron tayong mga iba-ibang schedule na nilalaan para tayo ay matuto or mas lumago pa sa ating buhay Kristiyano. Kaya tayo mayroong mga Bible study groups, 'di ba? Pinangungunahan ng ating mga small groups coordinators. Meron tayong every Friday po, meron ditong pinangungunahan ni Pastor Nobem yung systematic theology na para mas matuto pa tayo sa pag-aaral. Open po yun sa lahat na willing na dumalo at matuto. So meron tayong mga ganung gawain dito sa church na maituturing natin na part ng equipping para sa atin. So hindi tayo dapat parang mangamba na hindi ko kayang gampanan yung role na maging kabahagi ng church. Kasi nandito po ang mga leaders natin para tayo ay gabayan at tulungan para matuto at lumago. Amen po. And then pangatlo, which is yung pinaka-purpose, which is to give glory to our Maker, building unity in the body of Christ. So kung lahat tayo ay manggagawa sa iglesia, yun po ang pinaka-objective natin nun, yun yung pinaka-purpose na magbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoong Jesus. Amen.
to do His work and build up the church, the body of Christ. The body is the church, interconnected like human anatomy. When equipped, we edify, constructing a strong, unified structure. This unity isn't uniformity but harmony, where diverse parts functions together for God's glory. So sama-sama tayong kikilos para sa ikaka-advance po ng kingdom ni God. So lahat po ng miyembro ng iglesia ay tutulungan ng mga leaders na lumago, maging kalahok sa lahat ng gawain para sa pag-advance ng kingdom. Ephesians 4:11-12 isn't a distant ideal but a present call. Christ has gifted His church to equip us for service, building unity that glorifies Him. Whether you're an apostle at heart or a quiet teacher in your family, step up in your role. Let these truths challenge you. Embrace the gifts around you, pursue growth in service, and pursue unity for God's glory. Okay? Ulitin ko lang po. Una, meron tayong kaloob na tinanggap mula sa Diyos. Yun yung ating mga pastors and elders and the rest of the leaders of the church. So wala tayong dapat ikapangamba na hindi tayo matututo or mahuhubog na bilang leaders ng Kristiyano. For me kasi it's a generation. Kung makikita natin, yung leaders na meron tayo sa church, generation siya. Na generation according to Christian maturity. So kaya makikita natin, meron tayong mga tinalagang leaders na bata pa, pero elder na. Kasi nakitaan natin ng mga spiritual maturity. So ganun din. Next generation is yung mga next group of Christian believers na i-equip naman ng mga leaders na to na sila yung susunod na mangunguna para isakatuparan yung mga gawain ng iglesia. Okay? God bless us all po.